So, hello mga guys. Nagpalit na ako ng clothes. So, pinipray ko lang yung mga gamit na dadalhin ko pag ako yung on the way sa, ngayong araw lang naman tomorrow, mabalik na ako ulit. So, ito yung mga gamit ko ng mga pantulog, yung mga makeup ko, lahat, yung mga kailangan ko, for one night. So far, yun yung dadalhin ko, bag ko, tapos, So, pupunta muna ako, magtatank ako ng sasakyan kasi paubos na, pupunta ako sa aral, tank sila. Pagkatapos, stick around na lang. So, hello guys, so nagpalit na ako ng damit. So, pinakulang ko yung mga gamit na kailangan kong dalhin for one night kasi pupunta ako sa Switzerland, which is 90 km from here. Yung Zurich, na gusto ko yung main bayan ng Switzerland. So far, ito yung mga gamit na dadalhin ko. Yung mga kailangan ko lang for one night. Kasi bukas babalik ako. So far, I'm very happy na meron akong free day. Ibig sabihin 2 days free na para ma-explore ko ang Switzerland because matagal ko na yung plano since na nagkaroon ako ng opportunity makapag-work dito dahil malapit ako sa border ng Switzerland. Kaya kailangan natin gamitin. Okay, kano? Tignan nyo, sobrang saya ko kasi pupunta ako sa Switzerland. Ito mga nakaraaraw, hindi ako nakapagbilag ng maayos kasi hindi ko din nala yung selfie stick kasi ngayon dala ko yung selfie stick kaya yun, ngayon pupunta ako sa sasakyan, nadalhin ko yung gamit ko, dala ko lahat ng kailangan ko. So, nandito ako sa hospital, malapit yung hospital dito. Yun yung pinakita ko sa mga araw. So, as in super lapit, 1 minute lang away from me. So, ito mga nakarang araw, nung nagbilag ako, nahihiya ako magbilag. Pero ngayon, dala ko yung selfie stick, kaya okay lang. Sana magandang weather today. Yes, ang problema lang dito kasi sa Lorac. Dito sa place na pinuntahan ko dito. Ang problema dito, ang hirap mag-parking ng sasakyan maliban lang kapag 7 PM na ng gabi hanggang 7 ng umaga. Then free yung parking dito. Kaso nga lang kasi meron silang mga places dito kung saan bawal ka mag-park o di kayo magbayad ka kasi yung parkingan dito is mostly sa mga taong nakatira dito. So yes. As in, ang laki ng space dito, lalaki ng bahay. May pagkatahimik siya. Hindi naman kasi to Cologne or hindi to Northern Westphalen na sasabihin yung super crowdy. Pero marami kasi pumupunta dito kasi nga border to ng Switzerland. So far, marami nang stay tao dito. Parang Bayern na rin. Bayern kasi katabi lang dito. Hindi lang malayong Bayern dito. So, nalimutan tayo sa car. Sana pala dinala ko na yung selfie stick ko itong mga nakarang araw kasi dumaan din ako, namasyal ako sa stadt ng Lorac. Tapos galaw ng galaw yung camera kasi hawak ko sa kamay ko kaya nahirapan ako magbilang. Dito, ang dami nilang inaayos. So, hindi ko kasi mapakita sa inyo yung workplace ko kasi super busy ako. Mahirap pati magbilag dun sa loob kasi may kasama ako. As in, super hirap. Kahapon nga, hindi ako nakapag-break time. Hindi ako nakapag-break time sa work kasi sa sobrang ginagawa ng dami namin ginagawa. Kaya, yun. Maybe next time kung may dahil panghapon naman ako, pwede ko sa inyo maybe mapakita
Pero sa labas napakita ko na sa inyo, no. Yung pinagtrabahuan ko kasi, pinagtatrabahuan ko so far for now is bagong tayo siya. Hindi ko alam kung gaano katagal, 2 years or 3 years. So, bago yung building, yes. Pero mahirap yung mga taong inaalagaan ko doon. It's not easy. Tapos kulang-kulang ang tao kasi kahit saan naman kulang ang tao dito pagdating sa mga nursing home. So, yeah, tingnan natin. So far, ngayong araw naman and tomorrow meron akong free day, which is pwede kong explore ang Switzerland. So, titingnan natin. Yes, so far nag-work ako nga. Sasabihin nyo talagang solo traveling na sasabihin nyo ganito yung never ko pang ginawa. Kasi normally, diba, nagta-travel ako mostly kasama ng mother ko. Marami kami napuntahan. Nag-cruise kami 2 beses na with MSC cruise. At maybe we will do it this year again. Pero iba naman cruise, maybe Royal Caribbean. No, we would like to try Royal Caribbean cruise. Yeah. So, etong ganitong yung malayuan na work is yeah. Napag-isipan ko na rin yun, yung ganito, parang traveling nurse na rin ang ganito kasi kahit hindi ako lumalabas na ibang bansa, dito pa rin ako sa Germany. Yeah, sabi ko nga kay mama na gusto ko i-try at saka may mararating akong places, may ikita ko halimbawa Switzerland kasi malapit ako dito, kaya yeah. So yes, pupunta tayo dito ngayon sa Rewe. Mamimili ako ng pagkain or snacks at inumin na dadalhin ko sa Switzerland para kasi mahaba ang biyahe. So, kailangan talaga bumili ako ng tubig at saka mga pwede kong kainin pag ako yung mapunta doon. So, for now, mostly, since na pumunta ako dito, halos araw-araw ko namimili. Bumibili ako for 2 days. 2 days worth of food, pero halos araw-araw ako namimili. Nadaan ako para makapamasyal din. Hindi naman malayo tong Rewe sa akin, which is lang naman 3-4 minutes walking from Airbnb na pinag-i-stayan ko ngayon. So yes, natingnan ko, napag-isipan ko bibili ako ng smoothie, pero wala akong refrigerator, so hayaan ko yan. So far, yung presyo dito sa Baden-Württemberg is naman, halos mostly no difference compared doon sa Nordrhein-Westfalen, doon sa Monheim na tinitirang ko, 500 km away from here, kung saan ako nakatira. So, yes, kahit itong place na to is likely for tourists, yung presyo niya is tama lang at ang pagkain dito. So, ngayon, titingin ako ng bread na pwede kong dalhin. So far as I can see, wala dito yung hinahanap ko, yung siya, bread with palaman na spinach. Normally isa yun sa favorite ko, di kaya with paprika, kasi nga lang wala, hindi siya available dito. So kita ko rin sa baba, meron ding Berliner, para siyang donut. Good offer siya, 30% off kasi malapit na sa expiration date. Kaso nga lang, naisip ko puro asukal, kaya nayaan ko na lang yung may glaze. Kaya ito na lang yung kinuha ko, yung puting maliliit na Berliner with jam sa loob. So far, nasa city center talaga ako dito. Yung Airbnb ko talaga as in malapit sa mga bilihan, malapit din sa mga shopping centers. Halimbawa, Galeria Kaufhof, H&M, New Yorker, o di kaya Rouge Brigitte, yung para sa mga sa mga jewelries. As in, dito lahat, marami din bilihan. May Edeka, Aldi, as in walking distance. So it's really not bad.
inalala ko na rin na baka maingay dito sa Airbnb ko kasi nga sharing dorm ito. Which is, meron akong sariling room para sa akin. So far naman, okay na. At saka, malinis naman yung accommodation. So, yes, namasyal ako doon at malapit din ang main train station dito sa Lorach, which is 5 minutes to 7 minutes walking from Airbnb kung saan ako nakastay ngayon. So far naman hindi ako nagtitrain dahil meron akong sasakyan. So ito yung pinamili ko kasi hanggang bukas lang naman ako doon. Okay, ako ng tubig. Tapos ito yung bumili ako ng tawag dito, bread palaman with the apple. Tapos meron ako ditong Berliner. Ano siya? Tinapay siya with the jam sa loob. Tapos bumili ako ng orange at some nuts. Yes. So, nag-tank ako ngayon. Nakatapos ko lang mag-full tank kasi hindi ako nakapag-tank since nung nag-drive ako papunta dito. So 5 days ago. 4 days ago. 5 days ago, yeah. So, yeah. Kailangan ko ng SIM card. Kailangan ko bumili ng SIM card sa Switzerland kasi hindi ako dahil hindi ako ibig ko sabihin dahil Switzerland ay hindi Europe, kaya kailangan ko tingnan yung address. Kasi yung side parking hindi ko yan ka-vibe. Pero nung nag-driving license ako, magaling ako yung patagilid pa na park. Ngayon nahihirapan ako. Yung mas madali sa akin is yung patalikod na parking. So yes, tingnan ko yung address papunta doon sa St. Paul shopping center yun. Nandoon yung salt store na kailangan kong puntahan kasi kailangan bumili ng SIM card. So yeah, pagkatapos pag nakakuha ko, didiretso na ako ng Zurich. Yeah. So far napansin ko dahil nga malapit nga yung border sa France dito sa France at sa Switzerland. Marami ako nakikita mga sasakyan na taga France din. Kanina nung namili ako, marami yung taga France rin. Namimili sila kasi yung France from here is 20 kilometer lang. So it's not that far away. So nandito na tayo sa border ng ayan. Ano daw yung taga France? Oh shit, mali. Yata ako. Ich glaube, ich war falsch. Oh shit, das ist falsch.
kinokontrol. Pero ano, tiningnan ko naman, nag-research ako kung kailangan kong mag-apply for visa, pero hindi naman kailangan kasi meron akong permit residence sa Germany, kaya okay lang. Wala naman pati nag-control. Nagko-control lang sila kapag okay, siguro mga truck doon or mga sasakyan na talagang galing sa super layo, yun, mga ganun inaano nila, kinokontrol nila. So far napansin ko dito, dumaan kasi ako dito nung the next day nung nakarating ako dito sa Lorac, tiningnan ko yung sinilip ko yung Basel, nakakalito yung ano nila, yung highway nila. Siguro sa una lang yun, ewan ko, pero medyo nalito ako kasi meron din sila mga sign na hindi ko nakita sa Germany so far. Yeah, sa una lang yun, nilito ko. Ganun naman talaga kapag sa ibang bansa, di ba? So yun. Yes, nasa Switzerland na tayo. I think na it makes sense kung mag-stay ako dito for one night kasi dito na ako no? Mag-drive ako sa Zurich pa 1 hour. Tapos baka dumaan din ako ng Schaffhausen, may magandang waterfall doon. Yeah. Nirecommend yun ng aking stepfather, so daan ko daw. So that makes sense kung mag-stay ako sa Switzerland for one night. So pupunta muna ako sa shopping center para kumuha ng SIM card. So nandito na tayo sa Basel. So pupunta ako sa Salt ngayon. Kaka-park ko lang. So on the way na ako sa shopping center. So yeah. Hello guys, so nakuha ko na yung SIM card na kailangan ko. So far tinanong ko sila kung meron ba silang weekly pass na tinatawag. Sabi nila may special offer sila ngayon, meron silang sale offer na dating 80 euro na 80 franken, pera nila Schweizer franken, siguro mga 86 euro yon in euro. Sabi nila meron silang special offer, instead nga ng ganun ka ano na lang, magiging 49 na lang. Sana nga weekly pass ang kunin ko kasi ilang araw lang naman ako dito. So kinuha ko na kasi kailangan kunin kasi nga mahal rin naman ang roaming with German SIM card dito, at saka dito kasi mabilis ang internet nila, no? According to my research, mabilis ang internet nila at lagi silang unlimited dito internet kahit saan dito sa Switzerland. So kinuha ko na kasi para sa susunod, sabi ko rin naman kung sa susunod kailanganin ko, gamitin ko kapag pumunta ako dito sa Switzerland kasama ng mother ko kasi hindi pa siya nakakapunta dito. Ngayon pupunta ako sa Zurich. Dadrive ako mga 75 km ngayon. Magpapark ako sa center mismo, tapos mamamasyal ako doon. Mamasyal, tingnan ko yung mga tourist spot doon. So yes, very happy.
Nagtatanong na rin pati yung ano ko, yung lalaing ko, tsaka yung kapatid ko kung ano, maganda daw dito. Sabi ko, hindi pa ako nakakarating, hindi ko pa nga napupuntahan yung main place. So, dito sa Switzerland, maganda rin mamasyal. Ibig sabihin sa bundok ba mag-hiking. So, maybe hiking next time. Yes. At saka normally hindi ko pwedeng dalhin pa na to kasi ano to, sasakyan to ng kumpanya. Normally hindi pwede, pero pwede naman tanungin yung bossing kung pwede. Tinanong ko naman kung pwede, sabi okay lang. Since nasa ano naman ako, malapit rin naman ako dito, pwede kong dalhin yung sasakyan sa ibang bansa. Yeah. So yun nga, in total, di ba, 1.5 weeks ako dito, pero ang total na work days ko is 7 days. Tapos 3 days doon is ano, 3 days doon ay free day. So, ngayong araw yung first na free day ko, tomorrow, tapos sa Monday. Kaya pagkakataon ko na, no. Pero kung isipin sa work at saka kung sa work lang pag-uusapan na, kasi malayo din na ride ko, diba? Kung isipin, that's totally worth it kasi ano total kasi 7 days work tapos 500 kilometer ako na trip, no? Alam mo sabihin? Pero okay lang kasi magbabakasyon naman ako. Gagamitin ko yung 3 days ko para ma-explore ko dito ang Switzerland. So ano na lang, mga 10 minutes na lang nandun na tayo. So, nasa Zurich na ako, papunta na ng ano, ng Inan, ano nga, papunta na tayo doon. Pero tagal din nun ah. Halos total din mga 1.5 hours. Akala ko 1 hour. Okay, nandun ako sa bagay. Ano naman 80 kilometer. Talagang buti na ako na. Tapos di pa ako taga rito kaya mahirap talaga, no? So, since napapunti tayo sa city center ng Zurich, maraming sasakyan dito at mostly traffic. So, natagalan yung trip ko na instead na 1 hour from Basel, inabot pa ako ng 1.5 to 2 hours. As nakikita nyo na traffic dito, papunta sa city center. Ito yung main station para sa train dito sa Zurich. Sobrang daming tao dito nung dumaan ako. So, on the way ako nito papuntang parking lot. Ang pangalan ay City Parking. So, yes, doon ako pupunta. So far naman maganda yung parkingan nila. Nagsisimula yun from basement, from -1 to -4 or 5. So for yung parkingan dito, medyo may kamahalan pero normal lang naman yun kasi city center tayo. Nasa gitna tayo ng main attraction ng Switzerland. So kung gusto niyo makita yung tour ko sa Zurich, keep tuned sa part 2. Don't forget to subscribe and follow us for more. Thank you for watching.